Dapat daw bang magreklamo si Rodrigo Duterte tungkol sa paglabag ng kanyang karapatan sa due process, gayong marami din daw nalabag ng mga karapatan yung mga biktima ng drug war sa due process. At yung iba nagtatanong, dapat pa bang ipanalangin si Digong ay hindi naman siya naniniwala sa Panginoon. Kahapon po nasaksihan natin yung pre-trial chamber appearance ni President Digong Duterte. At kagaya ng inaasahan doon sa pangalawang video na aking ginawa, ay binanggit nga ni Secretary Mejaldea yung tungkol sa illegal na pagkakaaresto kay Digong. Subalit, kagaya rin ng ating sinasabi doon sa pangalawang video, hindi natin inaasahan na pagbibigyan agad ang paglaya ng ating dating Pangulo, sapagkat yung appearance niya doon ay mayroong mga specific na mga subjects or topics lamang na pwede silang discussin. At hindi pa ito yung panahon para pag-usapan yung tungkol sa kanyang provisional release or kumbaga dito sa atin sa Pilipinas, yung parang napiyansahan siya or i-release siya pansamantala habang sila ay naglilitis. Pero may mga bagay tayong naobserbahan doon. Ito ay, number one, yung tremors that he was experiencing. Ang aking pong asawa ay isang doktor. At nung nakita niya po yung kondisyon ni President Duterte, sabi niya ito ay epekto ng either pagtaas ng kanyang sugar or yung masyadong mababang level ng kanyang sugar. So he was not in the very best of his physical condition. At inamin din naman ito ng husgado, kaya pinayagan na siya ay umapir via a video conference lang. At doon sa proseso na ito ay nakita natin na yung susunod na pagdinig ay gagawin pa sa Setyembre. Gaya po nung sinabi natin doon sa video, medyo matagal po ang proseso dito sa ICC. At nung araw din na yan, kahapon, o nung Biyernes, ay nasaksihan din natin yung malawak na gawak ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino sa issue nito tungkol kay Rodrigo Duterte. At gaya nga po ng aking sinasabi sa pag-umpisa ko ng aking unang video, mayroon na nga po ako ilang mga kaibigan na medyo nagalit or nagtampo o nag-question doon sa pagkakagawa ko ng video noon. Kahit sinasabi ko na ito ay hindi tungkol sa politika, kundi tungkol lamang ito doon sa legalidad ng pagkakaaresto kay President Duterte. Gayunpaman, doon sa tanong ng ilan, hindi naman karamihan, mas marami yung natutuwa doon sa ginawa natin na video na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Pero marami pa rin nagtatanong, may karapatan ba si Duterte na mag-question tungkol sa due process? Gayong siya din, nag-violate siya ng right to due process ng maraming mga tao. Pag-isipan niyong mabuti ito, mga kaibigan. Kung sinasabi ninyo na si Rodrigo Duterte ay nag-violate ng constitutional right to due process ng maraming mga biktima ng drug war, ibig ba sabihin ito, kayo din, pwede nyo na rin gawin ito? Kung sinasabi ninyo na masama ang ginawa ni Duterte, bakit ninyo inuulit? Kasi siya ang apektado nito ngayon. Kaya po pwede na. Ang right to due process ba may pinipili? Pag kay Digong, hindi pwedeng i-apply. Pag doon sa mga biktima ng extrajudicial killing or drug war, pwedeng i-apply. Hindi ba dapat ang batas ay bulag sa personalidad at dapat ito ay ina-apply sa lahat? Meron din mga nagsabi, dapat niyo pa bang ipanalangin yan? Hindi naman siya naniniwala sa Diyos. Ang nagsasabi naman po kasi ng manalangin tayo, ay ako at yung iba pong mga tao na sabi na tayo ay magdasal para sa ating bansa at para kay Presidente Duterte. Kung ipagdadasal mo siya, ang nagdadasal doon ay ikaw. At immaterial na kung siya ay naniniwala sa Diyos o hindi. Hindi ko rin po alam yon na personal kung siya ay naniniwala sa Diyos o hindi. Pero ikaw na mananalangin, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, pwede kang magdasal.
May nagtanong pa nga, kaninong Diyos daw mananalangin? Siyempre po, dun sa Diyos na pinaniniwalaan mo. Ako po ay naniniwalang ang Panginoon ko ay si Jesus. Kaya sa Kanya po ako mananalangin. Hindi ko po dinidiscuss yung kaso ng 43 na tao na namatay ayon doon sa information na binasa sa Hague, sa ICC. Kasi hindi ko naman po alam yung mga detalye ng kaso na yun. Kaya po tayo ay nag-focus noon sa proseso ng pag-aresto. Hindi ko rin po alam kung si President Duterte ay naniniwala sa Diyos o sino man ng Diyos na kanyang pinaniniwalaan. Ang alam ko lang, hindi maayos ang kondisyon niya ngayon. At hindi natin alam kung makakabalik pa nga siya sa Pilipinas. Pero ang alam natin ngayon, sa panonood natin ng maraming video na mga hiwa-hiwalay na rally na nagaganap sa buong bansa at sa ibang bansa, marami pa ring nagmamahal kay Rodrigo Duterte. At alam ko na kung siya ay ibabalik ng bangkay dito sa Pilipinas, babaha ng mga luha ng mga taong nagmamahal sa kanya ang ating mga kalsada. At ang luha na yan, magiging higbi. Ang higbi ng mga tao, magiging tinig. At ang tinig, magiging panindigan. At ang panindigan, magiging kilos. At ito ang kinatatakutan ng lahat ng diktador sa buong mundo. Tyrants fear the blood of a martyr. Tayo po ay tumitinding ngayon sa isang krus na daan na kung saan pipili ng direksyon ang sambayan ng Pilipino. We are at the crossroads and at the point of no return. History will be happening right before our eyes in a few days, few months, or a few years to come. God bless us all. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.